Ito, Lambo. Tingnan natin bumaba yung may-ari. Sir, excuse me, question for you. Paano po tayo yumaman? Kilala kita. Kilala kita. Thank you, sir. Thank you po. So I'm the owner of Second Skin Industries. Second and Skin. Itong Dota Complex. Ito pong buong complex, sir. Alam nyo naman po, nag-interview po tayo ng mga business owners, mga successful people sa buong Pilipinas. Sir, baka pwede kayo naman po i-interview natin. Matayo balahibo ko. Okay, sige. So, ilang taon na po tayo, sir, nung nakuha po natin yung first million natin? Mga 26 siguro? Ilang taon na po ba tayo? I'm 34. 34, sir. Galing po ba tayo sa pera? Hindi. Normal lang. Paano ba tayo nag-start, sir? Since wala tayo sa pera, tapos ngayon naka-Lamborghini na tayo. Paano po natin naangat doon? Nag-start kasi ako dati when I was in college. So gumagawa ako ng mga wraps sa cellphone and sa mga laptop. Doon ako kumayod. Gusto ko talaga bumili ng first car ko. Wala akong pera. Baga kailangan ko diskartehan. Nagra-rap po tayo sa cellphone. Nangyari kasi noon, meron akong MacBook Pro and at that time, ang MacBook Pro noon was silver lang. Gusto ko siya maging black or something else. Nakaharap ako ng sticker, carbon fiber sticker. Hiniram ko yung blower ng nanay ko. Nilagay ko siya sa laptop. And then nakita ng mga classmate ko. Sabi nila, uy, gusto ko rin yan. And then that's when I started charging them. And then yun yung naging first business ko in college back in 2010. So, dati pa po tayo nagra-rap, sir. Tapos ngayon po yung business natin, pag-rap po tayo sa Second Pag-rap Skin. pa rin sa Second Skin Industry. So now, from laptops, ngayon we wrap supercars. Sa tingin niyo po ba, sir, importante talaga na may alam tayo sa labor ng business natin? So meron akong dalawang sagot dyan. Tatanungin mo ako as a startup, kailangan alam mo paano gawin, alam mo ano yung ins and outs, alam mo lahat ng butas. Kasi that's your business and the only way for you to grow it as startup stage is alamin mo talaga lahat. But dahil sa mga nalaman ko from my mentors and dun sa mga talagang malaki na yung negosyo, you don't really need to know how to do everything down to the smallest thing. Ang alam mo dapat is paano mo i-grow yung business mo through the leaders and the people that you're building within your company. Yun na talaga yung next stage, Yun yung no? next stage. Lalo-lalo na kung marami tayong hawak na business, no? Or mga Yes. companies. Kailangan hindi na tayo mag-micromanage, no? You can never micromanage, you build the people to do the business with you. Tama yun, sir. You build the leaders, no? Right now, that's what I'm trying to do. So I'm trying to build leaders in each department and each of the businesses that I have. Ang kailangan talaga natin doon, sir, matinding trust talaga. Matinding trust, matinding sistema, pagtsatsagaan mo talaga na turuan sila. Importante ba talaga yung network pagdating sa ganitong klaseng industry? Sa umpisa nag-start ako, wala akong network, bro. Hindi mo kailangan ng ganun kalaking network to start in this industry. But yes, eventually, network helps to make it grow further. Pero tanong ko lang, sir, paano nyo po napalaki yung network nyo para sa mga taong nagsisimula pa lang at wala pang network? So nung sinart ko yung Second Skin Industries, syempre ang target ko talaga is supercars. Pero wala akong ni isang taong kilala na may supercar kasi, diba, hindi naman ako nanggaling sa mundo na puro supercar. Nagra-rap lang tayo ng mga cellphone. Diba, cellphone, laptop, kailangan ko nga mag-rap para makabili ng sarili kong kotse. Ang ginawa ko nun, at that time, syempre marami akong idol sa Pilipinas. Marami akong fina-follow sa Instagram. Randomly one day, minessage ko sila. Kasi syempre, I was starting my own business. Wala akong kliyente. Kailangan ko maghanap ng kliyente. Minessage ko lang sila. Sabi ko, hi, I'm Archie, starting my own rap shop, blah, blah, blah. I'm focusing on quality, ganyan, ganyan, ganyan. I hope ma-invite kita sa shop para makita mo what I'm doing and hopefully we can do business together. Sa dami kong minessage sa tao, ilan lang yung nag-reply eh. Kasi sino ba ako? Pwede rin na mas-scam sila, diba? So, nag-visit sila isa-isa and then they saw the quality of the work that we were doing. This was back 2019. So, sabi nila, sige, I like what you're doing. Patuhan kita ng clients. Tinabi natin yung hiya natin at nag-go lang tayo na kung sino man yung magre-reply sa atin doon sa mga messages natin. Alam ko marami nagsastop sa tao kasi isipin nila, shit, nakakahiya, what if ma-reject ako, what if ganyan, what if ganyan. What if nag-reply sila? What if sumuporta sila? Diba? You always have to think of the positive things eh. Oo, totoo yun, sir. No? Sabi nga daw nila, if you can overthink the bad, you can overthink the good, di ba? Ganyan na. Yeah, tama. I like that. So, ilang years na po tayo dito sa Second Skin? 7 years. Sa pag-start natin ng business natin, meron ba tayong mga doubters bago natin in-start? Madami. I was planning to do a high-end wrap shop. Isip mga tao, mas mura mag-paint, di naman ganun karami supercar. So ang daming nag-doubt talaga na parang di magsasucceed yan. Paano po natin na isantabi yung mga salita nila, no? Para magtuloy-tuloy na tayo dito sa success natin? Marami talaga magda-doubt sa gagawin mo eh. And it's up to you kung paano mo titignan yung doubt na yan. If it's gonna pull you down or if you're gonna use those doubts to push you to do better. Kasi kailangan mo patunayan ngayon na hindi, gusto ko to gawin eh. Papatunayan ko sa'yo na kaya ko gawin. And yun yung ginawa kong fuel. Nung nangyari na, tahimik na sila and then sabihin nila, never na ako nag-doubt sa'yo eh. Supportive ako since day one. Maraming ganyan. I'm sure, diba, na-experience mo rin yan. Sabi nga daw nila, na kapag tinatawanan po yung idea natin, mostly yun pa yung nagiging successful. Exactly. Actually, sariling vision mo yan, ikaw lang nakakita and there's a reason for that. You have to execute it. Para ipakita mo rin yung vision mo sa ibang tao. Kasi hindi nila makikita na sa utak mo eh. Para pag ginawa mo na nakita nila, pwede pala yun. Yun, tama po Tapos yun. sabihin nila, naisip ko rin yan eh. Pero hindi naman nila ginawa. Hindi naman Exactly. Tapos ngayon galit na po sila sa Tapos inyo. ngayon, ganit sila, ingit sila, gagayahin ka nila. Pero okay lang naman gumaya. Pero syempre, kung ikaw nag-start doon, passion mo yun. Iba talaga yung galaw ng may passion sa gumaya. Tama yun, sir, no? You can always imitate but never duplicate. Exactly.
Exactly. Tanong ko lang sir, sa lahat po ng mga kaibigan nating billionaires and millionaires, ano po ba yung common trait na meron sila kung bakit sila successful ngayon? Hindi sila nag-gatekeep. You know, they're always there to help you. They're always there to support you. Talagang they really take the time to teach you kung ano experiences nila. Paminsan sir, kung sino pa talaga yung mga nasa taas, sila pa yung hindi nahihiya or sila pa yung hindi madamot pagdating sa pagtulong, di ba? Siguro yun din reason ba't sila sobrang successful. Sa dami ng tinulungan nila, kinorma sila in a good way then bumalik din sa kanila. Bakit mo itatago sa ibang tao yung experience mo na tumulong sa'yo sa buhay mo, diba? Parang free lessons yun for them. And then pag nag-grow sila, pabalik din niya sa'yo. Tama yun, sir. Tama. So last question na lang po, sir. If you and me die tomorrow, ano po kaya yung isang prinsipyo na pwede mo ibigay sa mga kabataan ngayon? Kung meron kang passion and you really believe in it, do everything it takes for you to be able to take that first step. Doon din ako nag-umpisa eh. Wala akong pinakinggang negative. Just really follow your passion and then susunod-sunod na. Ang dahilan kung bakit hindi sila nag-uumpisa, hindi nila pinapakinggan yung sarili nila, pinapakinggan nila yung ibang tao. Ako, I always say, yung mga ibang tao na yan, those are all noise. Sila ba nagkocontrol buhay mo? Di ba ikaw? Ikaw lang naman talaga. You have a wonderful advice, sir. Thank you so much for your time. Thank you. Na-meeting kita. Pleasure to meet you po, sir. Thank you.